natulasan ako itong isa. Ito siguro yung namumuno sa mga kasamahan niya. Yan po, isang mapagpalang araw yan sa inyong lahat po. Ito po ako ngayon. Malayo-layo na po yung narating ko. Parang ikot-ikot na ako dito sa location na ito. Nagtaka ako bakit hindi ko makita si Julio. Yung problema pala ay si Julio ay naligaw po mga tol. Kinontak niya po ako. Buti ay nasagot ko po yung tawag niya. Sabi niya sa akin ay naligaw na siya, kaya nawala na siya dito sa location na sinin niya yung nung una, nung kinontak ko si Julio. Yun po. Talaga sa pakiramdam ko na taka talaga ako bakit hindi ko makita si Julio. Ikot-ikot na lang ako sa location na binigay niya sa akin, pero kaya nga hindi ko siya makita kasi naligaw na pala si Julio. Po ay tumawag po siya sa akin. Nasagot ko po. Nagbigay siya ulit ng location na pagtatagpuan daw namin. Hindi ko po sasabi kung saan po na location. Hindi ko po maipunto kung saan banda. Pero sabi niya sa akin na doon kami salubong. Salubungan na kami. Doon daw kami kita. Sana naman ay hindi na kami magkalayo. Sana madali ay makita ko siya. Sobrang hirap na po. Yun po mga tol. May nabalitaan po ako. Balitaan po tayo na si Dudong sa samang palad po ay kinidnap daw ng mga tauhan ni Commander. Hindi ko alam kung sino Commander o yung nagsabi sa akin. Nakita daw ni Bradley Mart yung naabutan daw ni Bradley Mart sa bahay niya ay mga dugo na lang daw. Dugo. At wala na po si Dudong. Kinuha daw ng mga bandido. Yun po yung isa sa problema po ngayon. Kaya magpakatatag po tayo palagi po. Kasi kailangan na si Dudong ay iligtas din. At si Spider-Man. Kailangan na makabawi pa talaga ako doon. Hindi ko po alam kung sino yung mauna na maligtas namin. Sino yung mauna na makita namin. At yun yung ililigtas namin. Diretso po. Problema lang ay sobrang awa po ni Dudong. Naawa din po ako ka Dudong. Yung mga bakas ng dugo na nakita ni Bradley Mart, sigurado po ako nakadudong po yun. Hindi ko alam kung paano si Dudong. Sana ay ayos lang po si Dudong. Sana ay buhay pa po siya. Posible sa dugo na yun. Bakit may bakas ng dugo doon? Hindi natin alam kung paano si Dudong. Paano hinuli ng mga walang pusong bandido. Walang mga isip na tama. Yun po. Nabanggit din ni Julio sa akin. Nag-usap kami sa pagtawag niya na si Dudong daw. Sobrang lungkot din ni Julio. Nag-usap kami. At yun, yung sabi niya na sana ay magkikita na kami doon sa exact na location na binigay sa akin. Sana ay walang mga humadlang, walang harang sa daanan. Pagsikapan ko po na makaabot doon kung saan mang
area yon, sa mga location yon. Pero di alam ni Julio bakit napunta siya yon, biglaan po yung pagdating niya doon. Hindi niya alam kung paano siya napunta doon, kasi biglaan siyang naligaw. Yun yung problema. Buti na lang nakahanap daw siya ng signal. Nakatawag siya sa akin. Sobrang hirap talaga sitwasyon na mag-isa po. Hindi mo alam kung ano yung mga gagawin mo, ano yung dapat mong gawin na tama. Kasi wala kang kausap, wala kang matan, wala kang pwedeng tanungan kung ano yung gagawin natin, ano yung gawin natin ngayon. Saan tayo banda, anak, ganun. Ang hirap po. Pero pursige lang po palagi po. Hindi naman po nawawala yung gabay natin sa itaas. Hindi naman yan natutulong yung gabay natin. Kaya mag-ingat lang po palagi sa bawat hakbang, bawat lakad po, bawat lakbay, para sikto yung buhay. Kasi kung may dadagdag pa na problema na ganito, sobrang dami ng problema po. May ililigtas pa. May mga ililigtas pa kami. Kailangan talaga na magpakatatag po tayo. Tatag po kami palagi. Para yung problema ay masolusyonan po. Masosolve din yan lahat ng problema na yan. Pag may problem po, may solusyon din. Yung sa pag-aaral nga sa math, kung may problem, may solusyon talaga yan. Masosolve talaga pag may problema. Kaya kailangan lang talaga pagsikapan, magsikap para masolve yung problema po. Yun po, patuloy po ako sa paghahanap, paglalakad. Puntahan ko po yung location na sinabi ni Julio. Pangalawa na po ito na location, kasi ito ngayon na aking pinaroroonan. Ito na yung location na nung una naming pag-uusap ni Julio. Ito na yung location na pinaroroonan niya, at ito umabot na ako dito, naikot ko na. Pero wala talaga, kasi yung sabi ko nga, yung problema ay si Julio ay naligaw. Kaya buti na lang ay nakatawag sa atin, nakahanap siya ng signal at na sagot natin yung tawag niya. Yun, sabi ko, nagbigay siya ng pangalawang location. Doon kami sa lubong, doon kami magkikita. Sabi niya sa akin yung problema ng mga nasabi ko na. Kaya yun mga tol, ito lang, patuloy lang po ako sa aming hangarin, sa aming mission, na sana ay masukses po lahat ng aming mission po. Yan po, patuloy pa tayo. Hindi tayo pwede na dalos to sa paglalakad, kasi ibang location na naman yung ating tatahakin. Bawat hakbang dapat sigurado na walang kalaban, sigurado na safety yung buhay natin. At nabalitaan ko rin po mga tol pala, may nagbigay ng info po na informasyon. Sila Brad Buds po ay pababa na po, kasi ito, napakalaki rin problema ito sa amin lahat na vloggers po. Kasi grabe, abot-abot na po yung mga problema. Namumblibang ako sobra sa aking pamilya, sa aking anak at asawa. Kasi yung sabi ng nagbigay ng informasyon sa akin ay kung ano, si Commander Bagtik at si Bagnot, na puntahan daw yung mga pamilya namin, pamilya ng mga vloggers. Puntahan daw sa
ibaba at hanapin daw yung mga pamilya namin at dakpin daw lahat yung pamilya namin na vloggers. Yun yung problema na malaki din. Grabe, sobrang natatakot pa ako sa ano man yung mangyari na hindi natin alam. Baka yung mga inutusan nila Commander Bagtek at Commander Bagnot ay baka nandoon na sa paligid nagmamasid na. At yung isa pa nga na informasyon na natanggap ko po ay si Patrick daw at si Ate Crazy Marites po, ay si Patrick daw ay nakipagbakbakan sa mga bandido na umaligid sa bahay ni Brad Buds po. Grabe yung problema. Kaya yun siguro yung dahilan na bumaba si Brad Buds, kasi yung bahay niya po ay marami na po na umaaligid doon na mga bandido. At yung kasama po ni Ate Crazy Marites doon ay si Patrick lang. Si Burnok pa siguro yun, hindi ko po kasi makita yung video kasi yung signal nga wala yung signal, hindi ako makapag-play ng maayos ng video. Sobrang naglo-loading, naglalag yung signal po. Yun po yung isa sa problema po mga tol. Yung akin, yung mag-ina ko pa, hindi ko alam kung ano na nangyari doon, pero iniwan ko po yung asawa at anak ko sa nanay ni Brad Buds po. Siguro lang po ako na safety doon, kasi yung nandito nga nung nandoon nga ako kami, sobrang safety naman po ng lugar doon. Pero nung palakad na pa ko, may nasabi po si Dimple na pagka daw pupunta daw sila sa kanyang lolo at doon daw sila muna, sabi ni Dimple. Yun yung sabi niya, baka punta sila sa lolo niya doon sa aming tatayuan sana ng kubo. Doon daw sila mag-stay sa kanyang lolo. Kaya doon sobrang safety doon na lugar doon si napuntahan namin ni Dimple. Liblib, hindi basta-basta mapasok doon, kasi kung wala ka talagang alam doon, hindi ka talaga basta-basta na makapasok doon, kasi napakaliblib po na lugar doon. Napaka-safety po. Sigurado po ako kung nandun sila ay safety po sila. So di talaga mawala sa isipan yung na problema ka sa mag-ina mo sa ganun na sitwasyon. Sobrang takot na desisyon ni Bagtik at ni Bagnot na ganun. Mga alagad niya ay bumaba at hinahanap yung mga pamilya namin. Yun yung problema na sana ay di dapat mangyari. Ano man yung mga mangyari, dapat hindi sana mangyari po. Grabe, so liblib na talaga dito sa area nito. Hindi ko na alam kung saan ako paroroon nito, kasi ngayon lang din ako napunta dito. Kailangan ko po itong babaybayin tong area na ito para mapuntahan ko po yung naroroonan ni Julio na yan, yung location na bago na binigay sa akin. Yun po, patuloy na po ako sa paglalakad po. Grabe ang damo-damo dito. Damo po, napakahaba ng mga damo. Ang delikado dito eh, baka may ahas ba. Grabe yung damo. Sa ganitong kalagayan po, hindi lang mga bandido yung mga kalaban natin dito. Kung ganito kasi sa ganitong
sasagubangin mo na lugar. Napakadelikado yung mga ahas dito. May mga ahas, hindi natin alam. Huwag tayong matakot. Nandiyan naman palagi yung Panginoon sa itaas na naggagabay sa din mabantay sa atin sa itaasan. Yung mga problema man na dumating, walang problema. Masasolve yan. Tuloy lang.